Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, umupo na kayo at pakinggan ninyo ang balitang ito dahil magiging malaking pagbabago ito sa inyong buhay simula Oktubre 2025. Naririnig na ninyo ba ang usap-usapan tungkol sa bagong pension program na paparating? Hindi ito rumor o fake news, mga kapatid ko, ito ay opisyal na nagaling mismo sa gobyerno. Maraming senior citizens ang hindi pa alam ang mga detalyeng ito, at hindi nila alam na maaari silang makakuha ng karagdagang piso kada buwan na pwedeng umabot sa 3,000 hanggang 8,000 pesos depende sa kanilang sitwasyon. Pero huwag kayong masyadong mag-celebrate agad dahil may mga kondisyon din ito na kailangan ninyong malaman. May mga senior na makakakuha ng dagdag, pero may mga iba naman na baka mabawasan pa ang kanilang current pension. Kaya importante na maintindihan ninyo lahat ng detalye para hindi kayo maging kawawa sa huli. Ang pinaka-nakakabahala dito ay yung mga clawback provisions na hindi pa masyadong napag-uusapan pero pwedeng mag-affect sa inyo. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong pension system na ito, kung paano kayo mag-a-apply, magkano ang makukuha ninyo, at kung ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon para hindi kayo mahuli. Mga kapatid, bago tayo mag-dive sa mga detalye, gusto ko munang explain sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa pension system natin. Ang ASET at GSIS ay nag-merge ng ilang programs nila para gumawa ng mas comprehensive na retirement package para sa mga seniors. Ito ang tinatawag nilang Key Enhanced Senior Citizen Pension Program POSP. Ang programa na ito ay hindi lang para sa mga regular EA at GSIS pensioners, kundi pati na rin sa mga GUSI na umuwi na sa Pilipinas at sa mga self-employed na hindi nakakuha ng full pension benefits dati. Ngayon, ang mga eligible recipients ay makakakuha ng base amount na 2,500 pesos kada buwan, plus may additional benefits depende sa kanilang contributions at age bracket. Halimbawa, kung kayo ay 60 to 64 years old, ang base ninyo ay 2,500 pesos, pero kung 65 to 69 kayo, tataas ito ng 1,000 pesos, so magiging 3,500 pesos na. Pag naging 70 pataas kayo, may dagdag pa kayong 1,500 pesos, so umabot na ng 5,000 pesos ang base amount ninyo. Pero hindi dyan natatapos, mga kapatid, dahil may mga additional multipliers pa depende sa inyong previous contributions. Ngayon, dito napapasok ang mga detalyeng kailangan ninyong bantayan ng mabuti. Una, may mga clawback provisions ang programa na ito na pwedeng mag-affect sa mga current pension recipients. Kung kayo ay kasalukuyang nakakakuha ng pension mula sa ESE o GSIS na mas mataas pa sa bagong base rates, hindi kayo automatically makakakuha ng dagdag na piso. Sa halip, i-reevaluate nila ang inyong current pension at baka pa nga mabawasan kung hindi kayo qualified sa ilang requirements. Kaya very important na mag-register kayo sa program na ito para ma-assess ng tama ang inyong status. Pangalawa, may tax implications din ang bagong pension na ito. Yung mga makakakuha ng combined pension na umabot ng 15,000 pesos o higit pa kada buwan ay subject to withholding tax na 5%. Hindi naman masama yun, pero dapat alam ninyo para hindi kayo magulat sa aktual na makukuha ninyo. Pangatlo, may mga hidden benefits din na hindi masyadong pinag-uusapan pero napaka-importante. Kasama dito ang free PhilHealth premium coverage, discounted medicine sa botika, at priority treatment sa mga government hospitals. Mga kapatid, para sa mga payout schedules, hindi ito tulad ng dati na monthly lang ang bayad. Ang bagong system ay nag-offer ng quarterly payments na mas malaki ang amount, o kaya naman ay semi-annual payments na may bonus pa. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 4,000 pesos, pwede kayong pumili ng quarterly payment na 12,500 pesos every 3 months, o kaya semi-annual na 25,500 pesos every 6 months. Mas mabuti ang quarterly o semi-annual dahil may time value of money kayo at pwede ninyong i-invest yung malaking amount na yun sa iba pang income-generating activities. Pero dapat careful din kayo sa budgeting ninyo para hindi kayo maubusan ng pera bago dumating ang susunod na payout. Ang recommendation ko sa inyo ay mag-open ng separate savings account para sa pension ninyo at mag-set ng automatic transfer ng portion nun sa emergency fund ninyo. Para naman sa mga proseso ng pag-apply. Hindi na kailangan pumunta sa mga DSES o GSIS offices dahil pwede ng online ang lahat.
Pero mga kapatid, marami akong naririnig na nahihirapan sa online system, kaya kung hindi kayo comfortable sa technology, major pumunta pa rin kayo sa offices. Ang advice ko sa inyo, pumunta kayo ng maaga, mga 7 oras 30 minuto para hindi kayo malate sa queue. Dalhin ninyo ang lahat ng required documents in duplicate, at mag-prepare ng extra copies ng D at birth certificate ninyo. May mga branch na nag-require pa ng additional documents na hindi nakalagay sa website nila, kaya better na over-prepared kayo, kaysa nakulang ang dala ninyo. Sa mga main branches sa Metro Manila, Tuesday at Wednesday ang pinaka-less crowded na days, so doon kayo pumunta kung pwede. Mga seniors, ang final advice ko sa inyo ay huwag kayong mag-antay pa ng October para mag-prepare. Simula na nga! Yon, i-organize ninyo na ang lahat ng documents ninyo, mag-open na kayo ng bank account kung wala pa kayo, at mag-research tungkol sa inyong current pension status. May mga cases kasi na may backlog ang sistema nila at baka madelay ang inyong first payout kung hindi kayo prepared. Remember, ang pera na ito ay para sa inyong comfortable retirement, kaya gawin ninyong priority ang pag-understand sa lahat ng mga requirements at benefits na available sa inyo.